Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Coach Yeng Yao gustong subukan ang Barangay Ginebra bago maniwalang title contender. Si Stephen Holt na nga ba ang game changer ng Barangay Ginebra? Ngayong conference nga mga chong ay kakaibang Barangay Ginebra yung ating nakikita. Noong una ay nag-struggle ang kupunan ni Coach Tim Cone dahil sa nangyaring rebuild sa kanilang kupunan. Pero kalaunan, unti-unti na nilang nakukuha yung kanilang game rhythm at nakakabuo ng team chemistry. Ay unti-unti na nga nating nakikita yung full potential ng bagong rebuild na lineup ng Ginebra. Pero mayroon niyang isang player, si Coach Tim Cone, na napakalaki ng nagiging impact ngayong Governor's Cup. Yan ay walang iba kundi itong reigning Rookie of the Year na si Stephen Holt. Grabe nga yung ipinapakitang performance ni Holt para sa Barangay Ginebra, kung saan ay nag-a-average nga ito ng 13.6 points per game, 7.4 rebounds at 4 assists per game. Napakataas nga niyan para sa isang local player, considering na nasa import conference tayo at si Brownlee pa yung kanyang kasama. Isa nga itong si Stephen Holt sa mga consistent player ni Coach Tim Cone. Pero yung pinakaambag talaga ni Stephen Holt para sa Barangay Ginebra ay yung kanyang depensa. Grabe nga yung kanyang ipinapakitang depensa, lalong-lalo na pagdating sa mga imports. Si Holt nga yung nagpapahirap sa mga import ng kalaban nilang kupunan. Nung nakaraan lang ay pinaiyak nito yung import ng Phoenix Fuel Masters, at nitong Martes naman ay pinahirapan naman ito yung Blackwater import na si George King. At mismong si George King na rin yung nagsabi na bumilib ito sa depensa ng Ginebra, lalong-lalo na kay Stephen Holt at Justin Brownlee. Ayon naman mismo kay Coach Tim Cone ay si Stephen Holt nga raw yung kanilang import stopper ngayong conference. Ang maganda pa nga raw dito kay Stephen Holt ay napakadali nga daw nitong turuan at ginagawa talaga nito yung role na ibinibigay sa kanya ng Ginebra coaching staff. Para sa akin mga chong ay itong si Stephen Holt ang game changer ng Barangay Ginebra, dahil kakaiba nga yung kanyang naiko-contribute sa Barangay Ginebra. Kung si Scottie Thompson ay energy at hustle ang naibibigay sa kanyang kupunan, pagdating dito kay Stephen Holt ay yung kanyang depensa. Iba yung stress na ibinibigay niya sa import ng kalaban nilang kupunan na hindi masyadong sanay sa ganyang klaseng depensa. Actually, malinis nga yung pagdepensa nitong si Stephen Holt kumpara sa mga ibang defensive player. Napakasimple nga lang ng kanyang galaw, pero nagiging extraordinary dahil sa bilis nitong mag-response partida. Wala pa ito masyadong gulang na alam na po pwede niya pang idagdag sa kanyang defensive bag. At kung mangyayari yan, ay mas magiging mahigpit pa yung depensa nitong si Stephen Holt. At sa mga nakalipas nga na laro ng Barangay Ginebra ay nakikita nga natin na 3&D yung role na ginagampanan ni Stephen Holt para sa kanyang kupunan. Focus nga ito pagdating sa depensa, at the same time may lisensya rin ito na tumira sa 3-point area. Actually, sa mga hindi nakakaalam, si Stephen Holt nga yung may pinakamataas na 3-point shooting percentage para sa Barangay Ginebra. Every time natitikada ito sa 3-point area ay alam mo na yung kalalabasan. Kaya naman, napakalaki nga ng tiwalang ibinibigay sa kanya ni Coach Tim Cone. At dahil sa tiwala na yan ni Coach Tim, ay napakataas ng kumpiyansa nitong si Stephen Holt na tumira ng 3-point shot kapag kinakailangan, lalong-lalo na pagdating sa depensa. Sa ngayon, ay napakaganda ng ipinapakitang performance ng Barangay Ginebra nang dahil yan dito kay Stephen Holt. Hindi na nga nila masyadong pinoproblema yung mga imports dahil nandyan naman si Holt na didepensa. Ayon pa nga sa batikang sports analyst na si Kinito Henson, ay parang nga raw merong dalawang import ang Barangay Ginebra dahil parang i-import nga raw maglaro itong si Stephen Holt. Kaya naman, ito talaga yung game changer ng Barangay Ginebra. Kung si Stephen Holt ay ang game changer ng Barangay Ginebra, ay eto namang si Coach Yeng Yao gusto munang masubukan ng Barangay Ginebra bago maniwalang contender na ngayong conference. As of now nga mga chong, ay maganda ang inilalaro ng Rain or Shine Elasto Painters, kung saan sila nga yung nangunguna sa team standings
na may 5 wins at 1 loss record. Kaya naman, marami nga ang nagsasabi na ang Rain or Shine Elasto Painters ang isa sa mga title contender team ngayong conference. Pero hindi pa nga raw kombensido itong si Coach Yang Yao na isa sila sa pinakamalakas na koponan ngayong Governor's Cup. Gusto nga raw munang subukan ni Coach Yang ang Barangay Ginebra. Kapag nakadalawa nga daw sila sa koponan ni Coach Tim Cone, ay doon pa lang daw siya maniniwala na isang title contender team na ang kanyang koponan. Aminin man natin o hindi, hindi natin maikakaila na ang Rain or Shine Elasto Painters talaga ang Dark Horse team ngayong conference. At panigurado, alam yan ni Coach Yang Yao, hindi niya lang inaamin. Nag-react nga si Coach Tim sa sinabi ni Coach Yang Yao na lahat naman daw ng koponan ay gustong maging underdog. Pero in reality, Rain or Shine daw talaga yung pinaka-pinaghahandaan ng Barangay Ginebra sa kanilang bracket. Sa darating nga na Biyernes, magkakaroon ng rematch itong Barangay Ginebra at Rain or Shine Elasto Painters. At dyan nga natin makikita kung makakadalawa nga ba ang koponan ni Coach Yang Yao o makakabawi na ba ang koponan ni Coach Tim Cone. Kayo mga chong, ano ang masasabi nyo kay Coach Yang Yao? Pati na rin kay Stephen Holt. I-comment mo lang dyan sa ibaba.